Kamusta Aquarius? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang tema ng reading natin ngayon. At saka, hahayaan ko lang yung mga cards kung anong energy ang ipapakita. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. The Hermit ang tema na card natin ngayon. May mga distraction man sa mga sinusuri mo na nangyayari sa buhay mo, manatili ka pa rin na mag-focus. At saka feeling mo, may mga person na hindi nakakaunawa sa sitwasyon mo kahit na ipaliwanag mo man ito or nakikita na nila yung sitwasyon mo. Hindi kasi nakikita sa physical mo na meron ka ring mga pinagdaraanan or merong gumugulo sa isip mo. At saka ang image mo sa kapwa ay matatag na person. Kaya ngayong ibang tao kung magsabi sa'yo, wala ng preno kasi alam nila na hindi mo naman daramdamin kung ano yung maririnig mo. Magaling ka ring makibagay sa kapwa, pero minsan may mga panahon na gusto mo mapag-isa kasi yung problems mo, gusto mo ikaw mismo yung susuri. Bago ka humingi ng opinion sa iba. At saka, nananaginip ka din na konektado sa emosyon mo or sitwasyon na ginagalawan. Isulat mo yung mga napapaniginipan mo at alamin mo kung saan nagkakatotoo. Minsan kasi hindi siya sakto. Pero connected pa rin sa mangyayari sa'yo sa future. Yung panaginip ang isa sa magiging guide mo. 3333. You must go and learn more about yourself and what you can give your partner. May posibilidad na ito yung dahilan kaya gusto mong mapag-isa. Yung patungkol sa relasyon. 101. Take it as a sign that your thoughts and wishes will come true. Maganda yung message ng angel number mo na para maghinay-hinay ka at hindi mo damdamin kung ano man yung pinagdaraanan mo. Alamin pa natin yung ibang detalye gamit naman ang mystical cards. Ibig sabihin nitong focus ay isipin mo yung mga bagay na makakapagpasaya sa iyo, dun ka mas magbigay ng focus. Kasi may mas magandang pangmatagalan na resulta sa mga decisions mo lalo na kung gusto mo ito. Mas piliin yung mas magiging happy ka. Release na connected pa din dito sa mga cards mo. At saka ito rin yung time na ang ilan sa inyo nagre-release ka ng stress sa pagiging mag-isa. Mukhang nai-enjoy mo na din ito. Nakakabuti sa iyo, malaking tulong sa mental at pisikal. At saka yung pagiging mag-isa mo, mas nakakabuo ka pa ng plano sa mga next na gagawin mo para sa personal growth or improvement. Gamit naman itong tarot cards, alamin natin kung ano pa yung ibang detalye.
Nine of Cups, Page of Cups, at Five of Pentacles. Base sa mga cards, nagkaroon ng katuparan yung mga pangarap mo, naka-dalawang cards ka na, pero naka-dalawang cards ka rin na mukhang nakalimot ka. Kaya pinakita yung The Hermit kasi sinusuri mong maigi kung ano yung mali sa sitwasyon or kung ano ba yung pagkukulang mo. Kung bakit nakakaranas ka ng problema lalo na sa career o kaya sa financial. At saka base sa mga cards, meron kang desisyon na pinagsisisihan mo. Pero wag kang masyadong paapekto sa sitwasyon na ito kasi yung mga nangyayari sa buhay mo ay may kasagutan at saka hindi panghabang buhay. Sa career, ang ilan sa inyo, yung kasipagan mo, napansin kaya na-promote ka. At saka yung iba naman na may negosyo, napapansin na yung negosyo na sinimulan mo. Dalawang cards na yung nagsasabi na kung halimbawa hindi maganda yung sitwasyon mo sa career o negosyo, mag-isip ka ng positibong paraan na para maagapan mo yung problema. Katulad ng mga positibong nangyari sa buhay mo na hinarap mo, mahaharap mo rin kung ano yung mga negatibo. At katulad ng The Hermit, yung tema natin na card, lumayo ka muna sa situation para makapag-isip ka ng hindi ka stress at saka positibo yung maisip mo. Sa ilang single, na-enjoy mo na yung pagiging single mo at saka ready ka na makipagrelasyon. Ang ilan sa inyo nakikipag-date ka na. Yun nga lang, minsan naaalala mo pa rin kung ano yung nangyari sa'yo sa nakaraan. Ito yung nagpapapigil sa'yo na wag mo na makipagrelasyon or tagalan yung pagkilala sa person. Sa mga nasa relationship, meron kayong temporary problem ng person mo. Okay naman yung pagmamahalan nyo ng person mo. Ang problema lang ay yung kita. Ipagpatuloy pa rin yung pagiging sweet sa person para hindi sa ibang bagay siya nakafocus. Seven of Pentacles, the Sun at Knight of Cups. Ibig sabihin nitong tatlong cards na ito na yung pagsusumikap mo na malagpasan yung mga trials, challenges, sa karir mo man, o sa personal na buhay ay nalagpasan mo. Sinisimulan mo nang anihin yung mga paghihirap mo. At hindi mo na sinasayang pa yung magandang pagkakataon. Sa usapin sa financial, itong tatlong cards na ito ang nagsasabi na magiging smooth, magiging maganda na yung daloy ng financial mo. Kung meron ka mang nahiram na financial, maisusoli mo na ito. At saka kung meron ka mang problema sa financial, huwag kang mag-isip ng isang option lang. Marami kang dapat maging source para yung financial struggles mo ay matagumpay mong maresolbahan. At saka nauunawaan mo na din kung bakit may mga mahirap na sitwasyon kang pinagdaanan sa nakaraan. Ang ilan sa inyo may posibilidad na makalimutan mo na kung ano yung nangyari sa iyo. Pero importante pa rin yun na maalala mo na para hindi na maulit. Sa mga single, ang ilan sa inyo, wag maubos yung pasensya mo sa kakahintay na bakit ang tagal ng potential person. Dahil sa dalawang cards na yun nagsasabi na mayroong bagong simula na mangyayari sa buhay mo. Pwedeng ipakilala sa iyo or biglaan yung pagkikita nyo. Sa mga nasa relationship naman, nakatatlong cards na kayo na
Pareho kayong nag-e-effort ng person mo sa relasyon na para mas mapabuti ito at saka matugunan yung responsibilidad at saka yung kailangan na love. Merong bagong simula sa relasyon nyo, pwedeng magkaroon ng next step na magpakasal na kayong dalawa or magkaroon muna ng baby. Sa matagal ng magkarelasyon, mas lalong magiging matatag ito. Three of Swords, Nine of Pentacles at the Star. Merong third person, pwedeng family member mo ito sa side mo o kaya sa side ng person mo o kaya third person na ibang tao na ang kailangan ay tulong finansyal. At ito yung naikitaan niya ng pag-asa. Maybe ikaw or yung person mo na makakatulong sa kanya. Maganda kasi yung pamumuhay nyo, kaya mag-ingat sa tukso. At saka, yung family member naman, ikaw lang kasi or kayo lang ng person mo ang tingin niyang makakatulong sa kanya. Financially, kasi yun yung pinapakita ng cards eh. Ang ilan sa kalusugan, merong person na merong matinding sakit na kailangan ng tulong mo. Biglaan kasi yung health problem ng person. Pero ikaw, healthy naman yung kalusugan mo. Kung meron ka mang sakit, merong improvement. At saka ang ilan sa inyo, meron ka ng health fitness na sinusundan o kaya inaatenan. Ituloy-tuloy mo lang yung ganitong healthy routine. Kasi nakadalawang cards ka na may magandang benefit ito sa iyo sa future. Magkasakit ka man, mabilis yung healing. Sa mga nasa relationship, hindi ito yung katapusan ng relasyon nyo kahit na nagkakaroon kayo ng iba't ibang trials or challenges. Ito yung isa sa trials na mangyayari sa relasyon nyo, kumbaga susubukan, pero mas lalo pang magiging matatag. At saka pareho nyong susuportahan kung ano yung desisyon sa relationship. Ano man yung problemang darating, ay uhupa din ito. Naka-3 cards ka na. Sa mga single naman, nagkaroon ng betrayal sa relasyon pero mas naging wise ka na sa pagpili ng makakarelasyon. Ang final card ay Queen of Swords. Ibig sabihin nito, may mga person na magiging independent ka na kaya mong mabuhay kahit na mag-isa lang or single. Pinapakita nito na happy ka sa nangyayari sa buhay mo. At may ilan naman na meron kang bagong sisimulan sa buhay mo na mas magandang version. Pinapaalala ng card na ito na yung buhay natin, kailangan nating sumugal para ma-achieve natin yung dreams or magkaroon ng kasagutan, yung mga questions sa isip natin. At yung mga madidiscover mo sa buhay mo or sa sarili ang mas lalong magpapagrow sa iyo. At saka ituloy ka lang para sa mga single na ang ilan sa inyo ay ready ka na mag-take ng risk sa bagong relasyon. Kasi sinusunod mo kung ano yung nararamdaman mo para dun sa potential person. May posibilidad din na ang ilan sa inyo, dati mo na tong nakarelasyon. At saka nasaktan ka sa paghihiwalay nyo ng person na ito pero mas mukhang masaya ka pa nung nagkahiwalay kayo. Tapos bumabalik siya. Mas masaya kasi yung person sa feeling mo. Taurus, Sagittarius,
Capricorn, Virgo, Scorpio, at Aries. Ito yung ilan sa zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Pwedeng hanggang dito sa charms makaresonate ka or hanggang sa tarot cards lang. Thank you nga pala sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Ito naman yung mga letra na posibleng andito yung letra ng pangalan mo or letra ng pangalan ng person mo. X, N, P, E, R, I, W, D, at B.